Magpiprint certificate na po tayo. Okay, yan po. Okay na, meron na kayong PEO certificate. At meron na rin kayong e-registration. Hi! Welcome po sa aming YouTube channel. Ako po ang inyong Ate Apps. Dito po ako para turuan kayo kung paano mag-register at kumuha po ng certificate sa PEOS. Ang e-registration po at ang PEOS, para po yun sa mga kababayan natin na magtatrabaho sa ibang bansa. Isa po yun sa mga requirements nila para po makapagtrabaho sila. Okay? Simulan na po natin. Bago ang lahat, gawa muna tayo ng email address. So, paliwanag ko lang. Ang email address po, iba po yun doon sa FB account. May mga customer po kasi kami na ang akala nila kapag hiningi namin yung email address nila, ang ibibigay nila sa amin yung email address ng Facebook nila. Hindi po yun yun. So, alam ko meron po kaming isang video na sa isang YouTube channel na kung paano gumawa ng ng email address. Ililink ko na lang po dito para mapanood nyo kung paano gumawa ng email address. Okay? Simulan na po natin. Okay. So, type nyo is e-registration. Hindi pa ako ng spelling. Registration. Okay, e-registration. So, ito po yung site. Kiklik nyo lang po yan. Okay, let's go. So, ito po. Sabi ko nga sa inyo, kailangan yung gumawa ng email. So, pag nakagawa na po kayo ng email, dito nyo po ilalagay. So, kailangan po muna natin mag-register. Okay, register muna tayo sa kanila. Okay? So, ito po yung Terms and Use and Privacy Statement. Basahin nyo na lang po. Medyo mahaba siya. So, nakalagay lang naman po dyan ay kailangan tama at totoong information po yung ilalagay nyo. So, pag nabasa nyo na po yan, accept and term and choose. Yun na po yun. Okay? So, lagyan nyo na po yung pangalan nyo. Jeremy. Okay. Cruz. Rodriguez. Okay. Suffix name, kung sa lalaki, ito po yung mga senior, junior, the third. Ang babae, wala naman pong ganun lagi. So, mga lalaki lang lagi yung may ganun. Okay? So, female. Tapos, ito nga yung ginawa nyong email, ilagay po dyan. Yahoo.com. Okay? Birthday po. 11/12/1982. Okay? Register. Click nyo lang po yung register. Tapos, may confirmation po yun sa email. So, ayan. Confirmation na po sa email. Ayan. Kiklik nyo lang po yan para mag-open po. So, ibig sabihin niya, may verification na po galing kay POEA. So, bibigyan po niya kayo ng temporary password. Yun po yung temporary password na po, yun po yung gagamitin nyo para makapasok po sa site mismo ng POEA, ng e-registration. So, click nyo po to. Copy nyo muna po to. Okay, copy nyo muna yung temporary password. Tapos, click nyo. So, babalik po ulit kayo doon. Tapos, pindutin nyo yung let's go. So, sabi ko nga, yung email na ginawa nyo kaganina, yung ni-register nyo, yung upon registration nyo, naglagay kayo ng email address, yun dun, ito po yung ilalagay nyo. Okay, Jeremy Cruz Rodriguez at yahoo.com. Pag napalitan, bali mangyayari, pag nakapasok po kayo doon, ilalagay nyo muna po yung temporary password na ibinigay ni POEA. Tapos kapag nakapasok kayo, ilalagay nyo na po yung gusto nyo na password. So, make it sure na madali pong tandaan yung password na inilagay nyo. At kayo lang po yung nakakalam.
So, nakapasok na tayo kasi napalitan ko na siya ng password na alam ko. Okay? So, ito. Ito pong number na to na nasa taas na naka-highlight na red, ito po yung kakailanganin natin sa Payos pag naggawa tayo pag kailangan na natin ng Payos certificate. Ito pong number na to. Yun nga lang po, makukuha natin to once na nag-register na tayo sa e-registration ng POEA. Okay? Simulan na muna po natin yung pag-fill up dito sa e-registration. Okay, attach profile. Okay. Meron na po akong nahandang picture para ilagay dyan. So, ayan po nakalagay, passport size, less than 2 MB, JPEG file. The image should be clean and clear. Okay, choose file. Okay, hanapin nyo lang yung picture. Ayan yung picture ko, nilagay ko na dyan. Tapos, upload. Ayun, pumasok na siya. So, attach passport. So, ganun din po, may limit po siya na 2 MB. At kailangan po malinaw. O, choose file. Okay, nahanda ko na po ito kaganina. Okay. Upload. Yan, okay na po siya. So, sunod, my profile. Okay, yan po. Yung mga wala pa pong fill up, syempre, kailangan fill upan natin. So, ito na po yung pangalan, yung middle. So, umpisa pa lang po, na-fill upan na natin. Female, email address, mobile number. So, mobile number. 44. Laguna. Okay. San Pedro. Ayan. Birthplace. Manila. Okay, dito mother's name details. Apelyido ng nanay mo sa pagkadalaga. So, last name ng nanay ko ay syempre, kung ano yung middle ko. Cruz. Married po pala. First name. Okay. So, wag pong kalimutan na once na napila pa natin, kailangan i-click nyo po yung update profile. Kasi pag hindi nyo napindot yung update profile at nag-next process na po ulit kayo, lahat po nung inilagay nyo, at lahat po nung inilagay nyo, pinilapan nyo, mawawala po yun, babalik po yun sa umpisa. Kaya magtataka kayo kung bakit minsan yung mga customer ko magtataka sila, o ano nangyari, pinilapan ko, bakit ganun pa din? Kasi hindi nila in-update profile. So, pagkatapos yung pilapan, click nyo yung update profile. Okay. So, makikita nyo na, ayun po, update successful. Okay na? So, sunod po tayo ng education. Okay. Educational attainment, syempre, ilalagay nyo kung ano yung natapos yung high school, college, vocational, o kung ano man. Certificates, ito po yung mga NC2 o yung mga certificates na valid pa, pwede nyo siyang ilagay. Mga trainings nyo, okay, pwede nyo pong ilagay dyan. So, sa language, okay, sample po tayo. Category, okay, high school level, kung anong year nyo natapos, okay, school. So, kung nandito na, kung ano, pangalan ng school, hanapin nyo na lang po. Pero kung wala po dun sa mga choices, pwede naman pong others. Okay? So, course. Since high school, wala naman siyang course. So, save mo na lang. Okay. So, papasok na yun doon. Makikita mo naman siya. O, ayun, pumasok na siya. Okay, pwede naman kayong mag-add ulit kung nakapag-college kayo or nakapag-ALS kayo o kung ano man mo. Katulad nga kanina, sinabi ko, certificates, pwede nyo ilagay, trainings, language. Okay, language. So, ako ay English lang. Okay, English. English. Asan na ba yung English? Okay, English.
Okay, see. Fluent. So, level lang tayo. Nasa 5 lang. Tama lang. Okay. Save. Okay na? So, next step na tayo. Experience. Ito po yung mga work experience natin, ha? So, lagay nyo na lang po dyan yung mga work experience nyo. Okay. Tapos, wait lang, medyo mabagal po kasi talaga yung ano. So, documents. Okay, may resume. Okay. Okay, tapos na tayo halimbawa, natapos ka na mag-fill up, lahat, na-fill upan mo na. So, check mo na yung my resume mo. So, ayan, kiklik mo na, makikita mo na dyan kung ano yung mga pinilapan mo. Double check mo na lang siya. Kung meron kang babalikan, kung meron ka pang i-edit, o meron ka pang ilalagay, meron ka pang idadagdag, o idagdag mo na lang din habang hindi mo pa siya napiprint. Okay. Pwede mo naman yun balikan, wala namang kaso yun eh. Hanggat hindi mo, kumbaga, halimbawa, na-print mo na siya ngayon, kaso, halimbawa, may customer po kasi ako nangyari, hindi niya dala yung certificates, kaso, kailangan niya nang gumawa nitong may resume, sabi niya to be followed na lang daw. Sabi ko, sige, wala namang problema. So, hindi na muna namin pinirint, hinintay ko munang kuhanin yung NC2 niya, tapos, hindi dinagdag namin, tapos saka na namin ipinirint. Wala lang, naikwento ko lang naman, para na-share ko lang. Okay. Okay, pag natapos na po, pwede nyo na po siyang i-print. So, sunod po natin yung sa PAYO. Sabi ko nga kanina, pag natapos nyo na itong i-registration, ang kailangan po natin dito sa i-registration is yung number. So, ito, ikakopy nyo po itong number na dito na nasa unahan ng pangalan nyo ng i-registration. Tapos, saka po tayo pupunta ng PAYOS para makagawa po tayo ng PAYO certificate kasi tapos na tayo dito sa i-registration. Okay? So, ganito po yung magiging itsura ng i-registration para po siyang resume. Okay. Resume ng POEA. Okay. Okay. Ito, punta na tayo ng PAYOS. Katulad kanina, kinuha natin yung number. Lagay lang po natin dito yung number. Tapos, yung pangalan. Ay, mali. Okay, last name is Rodriguez. First name is Jerry. Okay, so, dalawa po yan. So, isang professional, skilled, at household worker. So, pagkakaiba po niya, siyempre, yung skilled. Halimbawa, pagpunta nyo doon, production operator kayo, o engineer, o kung ano man, yun po yung tinatawag na skilled. Yung household worker naman po, yun po yung ating mga kababayan na domestic helper na nagtatrabaho sa bahay. Okay, so kung ano po sa dalawang yun ng ano nyo, magiging trabaho nyo sa ibang bansa, yun po yung pipiliin nyo. So, piliin po natin yung skilled. Proceed. Okay? So, pagpasok nyo po dito sa PAYOS, meron po yung 8 na modules. Mag-aaral po tayo. Okay, may 8 na modules po yan. Pero hindi naman po siya ganun kahirap. Kumbaga, yung module, kaya po kailangan yung modules kasi para po doon nyo po babasahin at mag-e-exam po kayo bawat isang modules. Bawat isang modules meron pong 5 katanungan. Base po yun dun sa binasa nyo sa mga modules. Okay, sample po tayo. Okay. Okay. Yan po yung modules. So, babasahin nyo lang po siya. Yan. Okay. Pag natapos nyo na po siya, ito po ang lalabas, end of module 1. So, let's review po tayo. Okay. Sabi ko nga po, bawat isang module may 5 tanong. Okay. Yung 5 tanong na yon, base po yun doon sa binasa nyo. So, being a new environment won't be concerned when you work overseas. Expenses fees through working your ability to move as you work overseas being true. Okay. Pag nasagutan nyo na po yan, so check your answer. So, meron akong isang mali. Okay. Bali, sa 5 tanong po na yon, kailangan po makatatlong tama kayo. Pag nakatatlo po kayo, pasado po yon. So, pag halimbawang 2 lang, di bagsak, uulitin nyo lang po yung tanong na yon. Uulitin nyo lang po yung
yung mga questions na yon. Pero syempre, hindi na yun katulad nung unang tanong na ibinigay sa inyo. Iibahin po yun ng kaunti. Pero, base pa rin po yun dun sa binasa nyo. Okay, since meron akong isang mali, pasok pa po yun. So, okay. Dahil natapos ko na po ito kaganina, kaya ganyan na po yun nangyari. Pero, kapag hindi pa po yan tapos, hindi pa po naka-highlight yung mga module niyan. Hindi pa po. Okay, so next module tayo. Okay. Pagdating nyo sa module 6, meron po kayong tatlong choices na pagpipilian. Depende po yun dun sa bansa na pupuntahan nyo. So, Asia Pacific, Americas and Europe, Middle East and Africa. So, depende po yun kung anong pipiliin nyo. Kung saan kayo bansang pupunta, sabi ko nga kanina. So, ako, dahil pupunta ako sa Asia, ayun. Kaya Asia po yung pipiliin ko. Okay, so ganun po ulit, exam po ulit, ay magbabasa po ulit, base dun sa ano. Tapos, let's review. True, sa review very high. Country, true, per season. Okay. Yay! Okay. So pag natapos nyo na po lahat yon, so, magpiprint certificate na po magpiprint certificate na po tayo. Okay, yan po. Okay na, meron na kayong PEO certificate. At meron na rin kayong e-registration. Yun, ganun lang po. Ganun lang po kadali. So, sa akin po, itong ginagawa ko pong to ay sa computer. Sa akin, in my own opinion, lalo kapag ganito po yung mga ginagawa sa registration sa mga mas okay po kung sa computer shop na lang po kayo gumawa. Katulad yan, meron naman po kaming tutorial, panoorin nyo na lang, diba? Kasi mas okay po siya sa computer. Medyo magaan-gaan nga lang syempre pag sa cellphone, pero iba po kasi kapag sa cellphone medyo maliit, una maliit siya. Saka minsan kapag hindi pa stable yung internet. So mas maganda talaga kung naka-wifi ka kaysa sa naka-data. Kasi mahirap po kasi dito sa e-registration, once na naka-register ka na at wala po kayong na-receive na email dahil nga sabihin natin na naka-data kayo, tapos nag-register kayo. Pag-register nyo hindi nag-email si e-registration kasi mahina yung internet nyo. Magkakaroon po kayo ng problema doon kasi isang beses lang pwedeng mag-register doon. Kaya nga sabi ko kaganina, kailangan tandaan nyo yung mga password nyo, tandaan nyo yung mga user nyo, para po hindi kayo mahirapan. Okay? So, ayun po. So, sana po, naging malinaw po ang pagtuturo ko kung paano mag-register sa PEOS at paano mag-register sa e-registration at makakuha ng PEOS certificate. Sana po nakatulong ako sa inyo at sana po mag-like and subscribe po kayo para po sa aming mga iba pong update sa mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood.